Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Sa inyong lahat, for today's video tayo ay magpa-charot-charot lang dito sa kasi wala kaming kuryente mga mamshi. Antay ko na magka-kuryente kasi meron sana akong lulutuin and then iba-vlog ko sana yon. But doon kasi sa aming kusina napakadilim kung mag-vlog ka na hindi nakabukas yung ilaw. So dahil walang kuryente mga mamshi kaya hindi ko tinuloy yung aking iba-vlog doon. Inaantay ko na magkaroon ng kuryente. So magpa-charot-charot lang muna tayo dito. At ayan. Kanina mga mamshi nakahiga ako kasi nainip ako, walang kuryente, wala akong internet kasi napaka-kuripot ko mga mamshi, ayan. So nilalagyan ako or inaanuhan ako ni Dodong ng data pero ayaw ko talaga mga mamshi, ilang beses na namin yan pinag-aawayan. Kasi ang katwiran ko is pag kasi halimbawa, lagyan niya ako ng data, tapos pag nandito naman ako sa bahay, hindi ko yun nagagamit kasi may wifi naman. So nanghinayang ako mga mamshi, halimbawa halagang 200 or 300 pesos na ilalagay niya sa akin, magagamit ko lang saglit kung halimbawa lalabas ako kasi hindi naman ako palaging nasa labas, dito naman ako palagi sa bahay. So ayaw ko talaga na aanuhan niya ako ng internet. So wala akong internet ngayon mga mamshi, wala lahat, pang tawag, pang etc. So wala, kaya nainip ako. Ayun kanina nakahiga lang ako, but nainip din ako, bumangon ako at nagpa-char-char tayo. So di ba? So nag-ayos-ayos ako. Hindi naman ako makeup, lang ako. Yung aking usually na ginagawa everyday, yung aking anong tawag niyan? Yung aking pang pa-beauty diyan everyday na ginagawa ko, like niyang sunscreen, mga ganun lang naman. So yun lang ang nilagay ko sa face lock ko, and then may nilagay kasi akong serum. Everyday yan mga mamshi, morning and night may ginagamit akong serum sa aking face lock. So yun lang naman ang inano ko, at ito yung ating OOTD, di ba? Ano lang naman to, lumang-luma na to mga mamshi, binigay nga lang to sa akin, hindi ko alam kung sinong nagbigay nito. Matagal na to na, siya mga mamshi, ginanchilyo siya, and then may pa-slit yan dyan, but hindi ko masyadong papakita kasi, ayan, hanggang dito yung slit. So, ayan, medyo maaano nyo lang. Doble akong tinatawag na half slit. So, ayun. But yung slit niya, or yung hati hanggang dito. So, wag na natin yan ipakita ng So ayan mga mamshi, mamayang gabi pala is aalis kami. Pupunta kami sa bahay ng kuya ni Dodong kasi nag-invite na mag-dinner. So nakatira yung doon mga mamshi sa sa Asian part or sa Asian side dito sa Turkey kasi 'di ba yung Turkey is nahati sa dalawang kontinent, European side or Europe side at Asian side. So kami nandito sa Europe side, andin yung kuya ni Dodong. Ang asawa kasi niya nakatira sa Asian side. So, doon sila nakatira. And then, ayun, nag-invite sila para mamayang gabi doon kami mag-dinner. But, we'll see mamaya kung makapag-charot-charot tayo doon mag-video mga mamshi. Kasi, parang nahihiya din ako. I think, parang di ako nagbe-video man ako doon, pero yung pinapakita ko lang yung mga view, yung mga pagkain, mga ganun lang. So, pero yung kuya ni Dodong nakasubaybay yun sa aking YouTube. Doon kasi parang nahiya ako magba-vlog-vlog. But, we'll see kung kumapal medyo ang aking mukha doon. Kaya makapag-vlog tayo. But, we'll see na lang mga mamshi. Basta, antay ko pa rin mga mamshi yung ilaw or kuryente. Inaantay ko na magka-kuryente kasi nga, ayun. Wala talagang kuryente. Higit isang oras na pala. Higit isang oras na, I think mga 1 hour and 30 minutes na talaga. Autumn season na mga mamshi, so start na ng lamig-lamig ng panahon. Ngayon nga, ayan, napakakulimlim ng aming paligid. So, wala pang kuryente, buti dito sa aming kwarto is maliwanag siya. Kaya dito tayo magpa-charot-charot mag-vlog. So, ayan mga mamshi, we'll see mamaya. For the meantime, ito lang muna yung ating vlog today. So, thank you sa mga lahat ng nanonood at nagsusubaybay sa akin kahit wala namang kwentang aking mga video. So, thank you sa inyong lahat. Let's go mga mamshi sa bahay ng kuya ni Dodong. So, doon kami maghapunan at dinaanan namin si Bienan at Hipag kasi kasama din namin sila. So, ito yung ating napakagandang view mga mamshi at maya-maya kami ay dadaan sa isa sa mga bridge na kung saan nagdudugtong from Europe to Asian part of Turkey. So,
Merong isang kwento dito sa bridge na to mga mamshi. So while tayo nagbabaybay sa ating daanan, tayo ay kunting trivia lang muna ayon sa aking kunting kaalaman din. The bridge was constructed in 1973, designed by a team of Turkish engineers and architects led by Dr. Behiji Boran. The bridge construction was massive because it was the first to connect Europe and Asia across the Bosphorus Strait. So, ang dating pangalan ng bridge na to mga mamshi is Bosphorus Bridge. But now, dahil nga sa nangyari nung way back 2016 mga mamshi, andito na ako nung time na yon. So, nagkaroon ng kaguluhan dito sa Istanbul at dyan nangyari sa bridge na yan. On July 15, 2016, the bridge was blocked by a faction of the Turkish armed forces during a coup attempt. The soldiers involved surrendered to police the next day on July 25, 2016. Prime Minister Binali Yildirim announced that the bridge would be renamed as the 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. So, yan ang kwento mga mamshi sa tulay na ito na ating dadaanan kung bakit pinalitan ang kanyang name way back 2016. Kasi dito sa bridge na to mga mamshi nangyari ang kaguluhan nung time na yon at nandito na ako nun sa Turkey at ako ay bagong panganak kasi nanganak ako ng April and then nangyari siya is kaya sinabi nilang on beach Timos. Ibig sabihin, nangyari kasi yon is July 15. So, yan ang pinangalan nila sa tulay na ito, mga mamshi. So, itong tulay na to, dito nangyari, mga mamshi, yung kaguluhan nung way back 2016. So, talagang natakot ako noon, natakot din si Dodong. Parang nagbabalak na nga ako noon na bumalik ng Pinas kasama yung anak ko. Kasi yun na nga, mga mamshi, medyo maano ang dito sa Turkey noon is especially dito talaga sa Istanbul kasi dito siya nangyari. Ito na tulay mga mamshi. So may mga namatay dito sa tulay na to kaya ayan makasaysayan ang tulay na ito. So yan ang kwento mga mamshi sa makasaysayang tulay na ito. Sa kunting nalalaman ko is ma-share ko sa inyo kung bakit nga ba nagiging makasaysayan ang tulay na ito. So after ilang months mga mamshi is nag-back to normal na din naman dito noon sa Turkey, lalong-lalo na dito sa Istanbul. So nagiging panatag na din naman ang aking loob at nawala na ang aking kaba at takot noon. So mamaya pala mga mamshi is doon kami dadaan sa kabilang tulay. So pagpupunta ka sa Asian side ng Turkey mga mamshi or from Asia to Europe, so pwede ka bibiyahe or sasakay via ferry boat. So pag sasakay ka ng via ferry boat mga mamshi is napakaganda din ng iyong mga madadaanan or makikita na mga view kahit nasa dagat ka. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung isang tulay na kung saan kami dadaan pa uwi. But, pareho lang din naman siya dito sa tulay na dinaanan namin. Pero siguro mas maganda na siya tingnan kasi gabing-gabi na or madilim na. So, kitang-kita yung ano ng ilaw ng tulay. 2,000 years later. It's 11:30 PM mga mamshi at kami ay pauwi na. So dito kami dumaan sa kabilang daanan mga mamshi. At ito siya ay isang eskwelahan to ng high school mga mamshi at ang kaharap niya ay tabing dagat. So maraming dumadaong dito na mga ferry boat. And then umaalis din sila at mayroon ding dumadaong na mga private na yacht. At ayan, napakaganda ng view. So pwede kayo dito magtambay, pwede kayo magbanding with your family, magdala kayo ng kung anong iinumin nyo, magdala lang kayo ng lamesa. But kami wala kaming dala kasi nga ang ano lang naman namin,
doon kami pupunta sa bahay ng kuya ni Dodong. So, ayan mga mamshi, tambay-tambay lang muna kami at si Biana nandyan sa loob ng sasakyan kasi nahirapan siya umupo dyan sa gilid. Kasi may mga upuan naman kaya lang puno na, ang dami kasing mga tao. So, ayan mga mamshi, napakaganda ng view dito. At maya-maya mga mamshi, pag pauwi na kami, so makikita nyo yung isang tulay at isusulat ko kung anong pangalan nun. So, nagdudugtong din siya ng, halimbawa katulad dito from Asia to Europe, Europe to Asia.